So, ang sinasabi natin kayo na 60 to 70 yung ipepresent na witnesses. Ng prosecution. Prosecution. Yan ba ay tatlo-tatlo kada trial? O isa-isa? Gaano magtatagal tong trial na ito? Taon ang itatagal ng trial na ito. Yung patungkol dun sa ilang witnesses kada araw, ilang hearing kada linggo. Pag-uusapan yan malamang sa mga susunod na status conference hearings o kaya submissions. So, sa ngayon, parang panimula pa lang na kailan nyo ba gustong magsimula. Magtitimplahan yan. Pero sana sa lalong madaling panahon, magsimula at para matapos na rin yung presentation. So, pwedeng walang pagtapusan itong Ngayong status araw? conference ngayon at i-resolve pa yan sa mga susunod pa? Posible. Ngayon ay parang pagsa-surface pa lang nung anong tingin nyo. Presentation. Pero palagay ko dun sa start ng trial, within the next few months, or rather, within the next few weeks, baka magkaroon ng desisyon. Kasi the more you delay that, yung sa start ng trial, the more na mati-delay talaga yung trial eh. Because they need at least 5 months before trial starts. The prosecution needs 5 months before the trial starts to finalize the submission of evidence. And Attorney Conti, no, paano nakaka-apekto sa kaso ng dating Pangulo itong nangyayari sa ating Senado, like yung pagkakatakas ni Senator Bato de la Rosa? I mean, kung ang sinasabi mo doon ay sinasabi mo yung pansamantalang palayain si dating Pangulo dahil hindi siya flight risk, pero definitely nakita mo naman yung nangyari kay Bato na doon talaga yung risk. Ano po masabi niyo? Nakakasama ito no? Tsaka ang Para sa kaso. tanong, alam na ba ng ICC nangyari? Oo. Na yung dapat na mas ang tawag doon, silbihan ng arrest warrant ay nawawala. Sa pangalawang pagkakataon, sa may Pampanga yata ngayon yung NBI. Generally, alam na po ng ICC Office of the Prosecutor yung nangyayari. Kasi sila yung nagpa-request na hulihin itong taong to. Nagpadala sila ng request for cooperation sa Philippine government. Antabay sila. Ano pong nangyari? At it's public knowledge, kitang-kita ng lahat. Nakakahiya nga kasi nag-viral yung dapa-dapa Oo, generally, alam na nila, pero yung kung anong desisyon at kung anong nangyari kay Bato, hindi naman po mag-i-impact sa kaso ni Duterte. Kung sakasakali lang, mag-i-impact ito sa kaso ni Bato. Kaya kung sabihin na natin, mahuli siya at mag-apply siya ng interim release, laging masusumbat sa kanya yon. Na di ba Noong time na tumakas. na alam mo nang may warrant ka. Nung una kasi pwedeng excuse mo, di ko naman alam na may warrant. Ngayong alam mo na, public na yung warrant, dapat sana nagko-cooperate ka. Ako po sa kanya, makakabuti yun eventually kung mahuli siya, kung mag-trial, kung makonvict, medyo may epekto sa... So, kung sakaling madala siya sa dahig, hindi siya ngayon pwede humirit ng interim release. Pwede, Pwede. pero hindi sa success. Malabo na mapayagan siya. Hindi sa success. Eto, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na anytime now, pwedeng lumabas pa yung arrest warrant ng ano yan, mga dati nating opisyal. Pwedeng NBI, PNP, DOJ. mga nag-retire, DOJ, mga apat to. May isang senador din. So, Anim. Anim lahat. 6 na buhay. Kasi si dating General Cascolan, ay namayapa na. So, iyon, tingin nyo, totoo yun. Meron na. Of course, wala pang lagi tayong babatay sa Opisyal, ICC at kung anong opisyal na sasabihin nila. Pero posible dahil inilabas yung listahan ng co-perpetrator. Ang ibig sabihin niyan, nung ginawa ang krimen, kasali sila. Kakuntsaba. Kakuntsaba talaga, simulat sa pool. Alam nila na ito ang kahihinatnan. Kaya, maximum yon sabihin na natin na bilang, pero hindi ko pa rin sinasara na pwede pang madagdagan kasi ongoing yung investigation. Kaya naman yung ICC nakabantay din sa atin. Kasi yung investigation, hindi pa nila sinasara. Okay lang po yun habang may nakabukas na kaso. At sa investigation na yun, all and every information that they can get about the
anything related to the war on drugs, they will receive it. Tsaka yun yung Attorney Conti. Although ang CIDG ay nagrekomenda nga ng kaso na ng obstruction of justice. Pero sino ba dapat talaga maging complainant para sa obstruction of justice na sinasabi na ginawa daw ni Senator Padilla? Kasi yung warrant is nanggaling sa ICC. Kumbaga, ano ba yun? Sino yung dapat maging parang complainant doon? Yung Pilipinas ba or yung ICC? Kasi warrant ng ICC yun. Pwede pong Pilipinas naman. Technically, ang nakikita ko dahil parang crime, victimless crime. Krimen siya laban sa Estado, essentially. Kumbaga, wala namang, nanakawan, walang namatayan, hindi siya yung tipong may private complainant. Usually po sa mga kasong nakikita ko, talagang PNP si IDG or PNP kung ano man ang complainant niyan. Ang punto ay, inobstruct mo ang hustisya. Ang magiging, factor or pag-uusapan dyan, fugitive. Kasi harboring a fugitive, yung Section C. Letter C ng Section 3. Ganyan. Section 3 or Section 4, yung provision na yun, harboring a fugitive or aiding in the evasion of this person from apprehension. Yun yung tanong. Kaya nakikita ko yung tinutukoy na senador, hindi ko naman alam na fugitive yun eh. Hindi pa siya fugitive because that is a crucial element of the crime. That you know this person is a fugitive and you are hiding him. Pwede niya pong i-giit yun sa defense na hindi ko naman alam. So, hindi po kailangan na ICC ang magreklamo. Pwedeng yung PNP at posibleng, hintayin natin, baka may iba pang magsuporta doon sa ganung reklamo. Pero kung patuloy, attorney, na maging at large si Senator Bato, di ba, it wouldn't look good. Especially para sa ating Senate dahil nga naging, ang dating is parang quote-unquote, is naging konsentidor, di ba? Parang dating. Parang nagkanlong. Nagpatakas, nagpadrama para makatakas. At ngayon, kahit absent, gusto pang pabotohin. Kaya parang, teka, sukdulan na to na parang sinampal mo na nga ako sa kaliwa, sasampalin mo pa ako sa kanang pisngi. Na grabe naman yung insulto dun So sa ang tao. ICC malamang alam na din na isinailalim sa protective custody pa ng Senado si Senador De La Rosa. Definitely. Nakatingin sila sa kung anong nangyayari sa Pilipinas, pero ultimo, nakaabang kung maililipat sa kanila ang kustodiya ni Bato. May kamusta yung moral ng mga biktima po na nakakausap niyo? Na kahit paano ay nakita nila na umuusad na itong kasong ito. Siyempre, masaya. May takot pa rin ba sila? I mean, nandun pa rin yung trauma. Ay, naku, unang-una sa takot, kung ang pumatay mismo, kasi kinikilala namin yun na kaya nga indirect co-perpetrator si Duterte ay dahil hindi naman siya ang kumalabit ng gatilyo. Pero karamihan, marami dun sa mga kausap namin, oo nga, attorney, kaya lang hirap pa rin humarap kasi yung pumatay sa asawa ko, nasa istasyon pa namin. Pakalat-kalat. O kaya in general, may takot sa pulis. Makakita lang ng naka-uniforme. Yung ibang bata, nanginginig na daw. Kasi kitang-kita niya kung paano pinatay yung ama niya. Yung takot din ay nandoon sa konteksto ng politika. Dating magkakampi tumakbong magkakampi yung isang Duterte tapos isang Marcos. Tapos ngayon, sinasabi na frontrunner para maging presidente yung anak. Tapos yung Senado, nagkakanlong. Yun yung dagdag. Kaya sabi nila, di mo rin pala mapagkakatiwalaan yung mga politiko kahit nasabihin natin, magkakampi, magkaaway. Mukhang laging sila ang naiipit sa banggaan. Okay, sige, maabangan pa natin yung yung pagpapatuloy ng session nga ngayon sa status conference. Again, maraming salamat, Attorney Conti, sa pagpasyal dito sa PRTV Prime Studios. Again, salamat din. Naka-break po yung ICC ngayon. Ang balik po natin ay alas 6. Sige, at sabay-sabay po tayong magbabantay dyan sa development po dyan. Again, maraming salamat, Attorney Cristina Conti. Salamat po.